Yun, kamusta mga kaibigan? Kamusta? Ah, kamusta po ang inyo pong quarantine? So medyo matagal na, no? Matagal na rin. Yun nga po. So ayun, magkwentuhan po muna tayo. Meron lang po akong ibabahagi sa inyo na kapupulutan din ng aral. So dahil naman sa dahil sa lockdown at hindi tayo makalabas, hindi natin mapuntahan yung mga dapat nating pinupuntahan. So hindi naman ito dahilan para hindi natin magawa kung ano yung tungkulin natin sa Panginoon. Tama po. Hindi ito yung magiging dahilan para hindi natin magawa kung ano yung tungkulin natin sa Panginoon. Kahit na lockdown, ba, gagawa pa rin tayo ng paraan para maibahagi natin ang mabuting balita ni Kristo. Opo. So, yun po. Ito po sa Philippians 3:12. Yun. Sabi po sa Philippians 3:12, sabi po dito sa Tagalog, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. So, ayun po. Ang unang tanong po dito, bakit po ba tayo tinawag ni Kristo? Bakit po niya tayo tinawag? Bakit tinawag niya yung mga disciples niya, 'di ba? Yung 12 disciples, bakit? Bakit po tayo sumusunod kay Kristo? Diba? So, kung iisipin natin, maraming maglalaro sa utak natin ng mga question mark, mga salitang bakit. So, bakit? Ang daming bakit, hindi mauubusan ng salitang bakit. Diba? Pero, yun nga po, bakit nga po pala? 'Di ba? Sinabi po di ba? Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Tayo po, 'di ba? Tayong mga naglilingkod sa Panginoon. Po. Sinisikap po natin, 'di ba? Nagsisikap po tayo, nagsusumikap tayo. 'Di ba? Kung ano man po yung mga natatamasa natin, ano man po yung mga natatanggap natin mula sa Panginoon, 'di ba? Lahat po ng mga nakakamit natin, hindi po yun nanggaling sa sarili natin. Hindi po nanggaling yun sa sarili natin mga gawa. Diba? Kundi galing po yun sa Panginoon. Hindi dahil sa nakamtan ko na ang bagay na ito. Hindi dahil sa nakamtan na natin ang bagay na ito. Diba? At hindi rin po dahil hindi rin tayo ay ganap na. Kumbaga, kahit ngayon, hindi pa tayo ganap. Diba? Hindi pa rin tayo sapat. Kumbaga, kaya nga may pag-aaral may mga pag-aaral, diba? So, parang sa eskwelahan lang yan diba? Kahit na nakatapos ka na ng elementary, high school, nakapag-college ka na, hindi pa rin tumitigil ang pag-aaral natin, diba? Hindi tumitigil ang pagsasaliksik natin, ang paghahanap natin. Diba? Marami tayong sinasaliksik, marami tayong hinahanap. Diba? So ganun din po. Hindi sa nakamtan na natin ang bagay nito, hindi rin sa tayo ay ganap na, kundi sinisikap natin makamtan ang gantimpala. Diba? Sinisikap po natin makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag ni Kristo. Diba po? Bakit nga ba tayo tinawag ni Kristo? Ikaw po, bakit
ka tinawag ni Kristo. Magkakaiba po tayo ng dahilan. Iba-iba ng kwento kung bakit po tayo tinawag ni Kristo o bakit po tayo tinawag ng Panginoon. Iba po. Iba-iba. Yung mga disciple niya, iba-iba rin sila ng sitwasyon nun. Iba-iba rin sila ng mga profesyon nun, ng mga trabaho. Pero bakit po sila tinawag ni Kristo? Yan po. So yun po. Diba? So kapag po ba tayo ay tinawag, di ba po ang kaligpit, ang katumbas nun ay pagsunod? Di ba? Ang pagsunod ay bunga ng pagtitiwala. So, sumunod na po ba tayo sa mga pinag-utos sa atin? Yung po yung tanong no? Sumunod na po ba tayo sa utos ng mga magulang sa atin? Diba? O sumunod na ba tayo o sinusunod ba natin ang utos ng gobyerno natin? Lalo na ngayon sa sitwasyon natin, quarantine, lockdown, hindi pwedeng lumabas ng bahay, hindi ka pa pwedeng lumabas nang hindi ka nakamas. Diba, kailangan dala mo yung quarantine pass mo kung ikay lalabas. Diba? Sinusunod po ba natin yung ating pamahalaan? Diba? Ganito po, kung tayo ay nagtitiwala sa ating gobyerno, di ba po? Kung tayo po ay nagtitiwala sa ating gobyerno, tayo po ay susunod sa ipinag-uutos nila. Gayon din po sa salita ng Diyos. Kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, kay Hesukristo, tayo po ay susunod sa salita ng Diyos. Di ba po? Ang pagsunod ay bunga ng pagtitiwala. Kaya mahalaga po ang tiwala. Ang salitang tiwala, napakahalaga po ng salitang tiwala. Maniwala po kayo sa akin, sobrang halaga po niya. Sa akin po, isa po yan sa pinaka-importante para sa akin yung tiwala. Kasi pag ang tiwala, lalo na po sa atin mga tao, pag ang tiwala po ay nawala, at tiwala ay nasira, mahirap na pong maibalik yan. Tulad po yan ng isang crystal plate na kapag nabagsak at nabasag, buuhin mo man, maaring mabuo mo siya, pero andun pa rin yung mga lamat. Hindi na mawawala yun. Ganun po ang tao pag nagtiwala. Lalo pag binigay mo yung buong pagtitiwala mo sa isang tao. Diba po? So kaya nga po ganito ang sitwasyon natin. Ang pagsunod ay bunga ng pagtitiwala. Kaya mahalaga po ang pagtitiwala. Mahalaga ang magtiwala. Nagtitiwala ka sa isang bagay, sa isang tao. Diba? At lalong-lalo na po, magtiwala tayo sa Panginoon na hindi natin nakikita sa lahat. Diba? Ganun po sinusubok po ang pagtitiwala natin. Diba? Mahirap pong magtiwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. Tama. Diba? Pero, kung babalikan po natin yung sinasabi, hindi sa nakamtan na natin ang bagay na ito. Hindi po na dahil yan sa sikap at tiyaga natin. Diba? Hindi lang po yan sa sikap at tiyaga natin. Nagsumikap tayo. Nagpakapagod. Oo, ginawa natin lahat yun. Oo, pero hindi natin makakamtan yun, yung mga bagay na yun, kung hindi po natin kasama ang Panginoon. Diba? Ito po sumusunod ka po ba o sumusunod po ba tayo sa isang utos? Ba? Sumusunod po ba tayo sa isang utos kahit na hindi po natin kilala yung tao o yung nag-utos? Kahit hindi po natin kilala yung nag-utos, po, mahirap pong sumunod Ako po nung bata ako, nung nasa lansangan po ako, may inuutos po sa akin yung mga taong humahawak po sa akin. Inuutosan po nila akong gumawa ng masama, magnakaw, ganyan. Diba? Dahil sa nagtitiwala po ako dun sa tao, sumusunod ako. Kahit na mali. Which is nung bata ako, di ko naman alam kung ano yung tama at mali. Basta ang importante sa akin, sumunod ako. Yun na yun. Diba? Pero mali po yun. Mali ang magnakaw, manggansyo ng tao, mali po yun.
Kaya mo sinusunod ang isang utos ay dahil sa may tiwala ka sa nag-utos. Diba? Kaya ka sumusunod sa isang utos ay dahil may tiwala ka doon sa nag-utos. Tama po. Dahil doon sa nag-uutos. Tayo pong mga disciple ng Panginoon. Diba? Bakit po ba tayo sumusunod sa ipinagagawa ng Panginoon sa atin? Bakit po tayo kailangan pumunta sa lansangan para ibahagi ang mabuting balita ng Panginoon? Bakit po natin kailangan pumunta sa mga kulungan? Bakit po kailangan natin umakyat ng matataas na bundok? Bakit po? Kasi sumusunod tayo. At dahil sa pagsunod na yon, nagtitiwala po tayo. Tama po. Nagtitiwala tayo kaya po tayo sumusunod. Diba? Kapag tayo po ay nagtitiwala doon sa nag-utos, tayo po ay sumusunod kahit na hindi natin to masyadong naiintindihan. Kahit, tama po. Minsan yung mga utos hindi natin maintindihan, hindi po natin maunawaan. Diba? Gaya po nung si Abraham, nung sinabihan siya ng Panginoon na iwan niya yung kanyang lupain, diba? Nung iwan niya yung kanyang lupain, sagana na po yung buhay niya eh. Maayos na po yung pamumuhay niya. Kasama niya yung buong pamilya niya, buong angkan niya. Diba? Yung mga ari-arian niya, hindi po siya nagugutom. Pero nung sinabi po sa kanya ng Panginoon na pumunta ka sa ganitong lugar, hindi po siya nagtanong bakit. Hindi siya nagsabi ng ganito sa Panginoon, bakit po kailangan ako pumunta sa lugar na yun? Okay na ako dito. Diba? So yun po, kapag nagtitiwala po tayo dun sa nag-utos, tayo po ay sumusunod. Tama po. Tayo po ay sumusunod kahit na hindi natin ito masyadong naintindihan o hindi po natin ito masyadong naiintindihan. Hindi na tayo nagtatanong. Kaya po si Abraham, hindi na siya nagtanong. Yung sinabi sa kanya ng Panginoon na pumunta siya sa ganitong lugar. Bit-bit po niya yung buong bayan niya. Buong bayan, yung buong pamilya niya. Bit-bit po niya. Sama-sama sila. Siya po ay sumunod. Yun po. So, i-relate po ulit natin sa sitwasyon natin. Nung ipinanukala po ng ating mahal na presidente na lockdown buong Luzon, di ba po? Naka-quarantine po tayo lahat. Bawal munang lumabas dahil nga dito sa epidemyang kumakalat na ito, na hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanapan ng tamang solusyon. Diba? Isang sakit, isang uri ng sakit na nakamamatay. Kaya ang lahat ng kanyang nasasakupan ay kanyang pinapayuhan na wag na munang lumabas. Manatili ka muna sa loob ng iyong tahanan, yung po ang sinasabi. Diba? Para din ito sa ikaliligtas ng nakararami. Hindi lang naman po ikaw o ako ang apektado dito. Lahat po tayo. Diba po? So dapat po tayo sumunod sa batas ng ating gobyerno. Dahil tama po yun. Diba? Dahil inutos po yun ng presidente. Diba po? So, nai-relate ko lang po doon po sa passage. Diba? Na kapag hindi mo, gaya yan, marami pong hindi nakakaintindi kung bakit naka-home quarantine ang lahat ng tao. Diba? Marami na pong gustong magtrabaho, marami na pong gustong bumalik sa normal ang buhay nila. Kahit maging ako man po, hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Gusto ko na rin pong magtrabaho ulit dahil nahihirapan na rin po ako. Diba? Pero kailangan po nating sumunod. Ito nga po eh. Diba? Kahit hindi natin masyadong naiintindihan, kailangan po nating sumunod. Dahil magtiwala po tayo doon sa nag-utos. Dahil sa nagtitiwala po tayo doon sa nagpapatupad. Tama po. Ba? Kung atin pong matatandaan, ba? Yung nga po yung sinasabi ko kanina, kung atin pong matatandaan, nung inutusan po si Abraham ng Panginoon
Hindi po siya nagdalawang isip na sumunod. Siya po ay pumunta sa lugar na itinuro sa kanya. Babo. So, pumunta agad siya dun sa lugar na itinuro sa kanya. Diba? Sumunod po siya hindi dahil sa nagagandahan siya. Sumunod siya hindi dahil sa nagagandahan siya dun sa lugar na inutos. Kundi may tiwala po siya dun sa nag-utos. Tama po. Sumunod siya kasi hindi dahil sa, ay napakaganda siguro ng lugar na to. Ay nababalitaan ko ito yung pinakamagandang lugar. Ay alam ko itong magandang pinakapasyalan, pinakasikat na lugar. Sige, susunod ako. Hindi po ganun ang naging basihan niya. Siya po ay sumunod dahil sa nagtitiwala siya. Dahil sa may tiwala siya doon sa nag-utos sa kanya. Tama po. Ha? Ito pa po. Nang utusan ng Diyos si Noah na gumawa ng isang malaking arko, hindi rin po siya nagdalawang isip. Di ba? Siya po ay gumawa ng arko. Siya po ay sumunod hindi dahil sa nagagandahan siya sa inutos. Di ba? Kung isipin natin, ang ganda ng utos na to ah. Isang malaking barko, pinakamalaki sa buong mundo. Kasya ang pinakamaraming, kasya ang iba't ibang uri ng hayop. Di ba? Hindi po sumunod po ang sumunod po si Noah dito sa Panginoon. Yan po. Sumunod po si Noah sa Panginoon hindi dahil sa nagagandahan siya sa inutos sa kanya. Kundi nagtiwala po siya sa nag-utos sa kanya. Ganito rin po ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Ang sumunod at ang magtiwala. Ganito rin po ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Ang sumunod at ang magtiwala sa Kanya. Nagtitiwala ka po ba sa Panginoon? Ako po, nagtitiwala. Minsan, hindi po natin nagagampanan yung ating tungkulin. Hindi po natin nagagampanan ng sumunod. Dahil matigas po ang ulo natin eh. Tama po yan. Hindi po tayo accepted dyan. Diba? Pero ito po ang sinasabi. Ganito po ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Ang pagsunod na may pagtitiwala. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay nakakapagpaligaya sa Kanya. Pag sinunod natin ang utos ng Panginoon, napapangiti natin siya. Parang ang mga magulang natin, di ba? Kapag may inutos ang magulang natin sa atin, di ba? Napapangiti natin sila. Hindi lang natin nakahalata. Pero sa totoo, napapangiti rin natin sila. Gayun din naman ng Panginoon. Pag sumunod tayo sa Kanya ay napapangiti natin siya. Paano nga ba tayo tutugon sa utos ng Diyos? Diba? Dapat po ba laging todo-todo, bigay na bigay, at laging on fire? Sinasabi po ng verse 12, sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Diba? So kailangan po, itodo na natin to.
ibigay na natin ng buo. Di ba? Minsan namamatay po ang apoy, humihina, pero hindi po yun ang dapat na maging dahilan para tayo po ay mawala. Po. Diba? Gamitin na po natin ang salitang nagsusumakit sa pagsunod. Diba? Gamitin na po natin ang salitang nagsusumakit sa pagsunod. Diba? Ang root word po nito ay sakit. Yan po ang root word ng nagsusumakit, ay sakit po. Sa tunay na pagsunod, naroon ang sakit. Kaakibat po yan. Sakit, hinanakit, diba? Sakripisyo, diba? At higit po sa lahat, matiyagang paghihintay. Diba? At higit sa lahat, matiyagang paghihintay. Ang pinakamahalaga po sa pagsunod ay ang matinding paghihintay, ang pagiging matyaga sa paghihintay. Kasi madalas dito po tayo nasusubukan. Madali tayong mainip. Diba? Madali po tayong mainip dun sa mga pagtupad, dun sa kanyang mga pangako. Minsan, pag ganito po yung ipinangako po sa atin ng Panginoon, madalas po tayo naiinip, gaya po na ipinangako niya sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you. Pero bakit hanggang ngayon? Mahirap pa rin ako. Sinabi niya, plans to prosper you. Diba? Not to harm you. Pero bakit ang daming nanakit sa akin? To give you hope. Diba? Magkaroon ng pag-asa. Pero bakit parang hopeless ako? Wala akong pag-asa. Diba? Naiinip kasi tayo. Diba? Naiinip kasi tayo doon sa ipinangako sa atin ng Panginoon. Dapat po, matutunan nating hintayin na tuparin ng Panginoon iyon. Tama po. Diba? Ganun din naman i-relate ko po ulit. I-relate ko po ulit sa sitwasyon natin ngayon. Kung tayo naiinip tayo no? Naiinip tayo na ang tagal naman itong quarantine na to, ang tagal naman itong lockdown na to, lalabas na ako. Sige. 'Di ba? Kahit yung ipinangako sa atin ng gobyerno natin, ng pangulo natin na hanggang sa ganitong araw ay matatapos na to, itong sitwasyon na to, itong problema na to, mababalik na kayo sa normal, pero hindi Sige pa rin ang labas natin, sige pa rin ang gawa natin ng kung ano-ano, kaya ang daming nahuhuli, 'di ba? Lumalabag sa batas, 'di ba? Kasi nga naiinip tayo, 'di ba? So yun po yung dapat matuto po tayong maghintay. 'Di ba? Matuto po tayong maghintay. Matuto po tayong maghintay dun sa mga ipinangako sa atin. Diba? Kung kilala nyo po, si Caleb po, matyaga po siya naghintay ng ilang taon. Siya po ay naghintay ng 45 years bago niya nakamtan ang ipinangakong lupain ng Diyos. Si Caleb po naghintay ng 45 years bago niya po nakamtan ang ipinangako sa kanya ng Panginoon. Tama po. Si Abraham, diba? Si Abraham at saka si Sarah, ilang taon po
silang naghintay bago ibigay ng Panginoon ang pangako niya kay Abraham na maging ama ng maraming bansa. Si Abraham tatawaging ama ng maraming bansa at si Sarah tatawaging ina ng maraming bansa. Paano? Ilang taon na po sila bago ibigay ng Panginoon sa kanila yung pangako. Si Caleb po, sa panahon ng mahabang paghihintay, kailanman ay hindi po siya pinanghinaan o nanlamig sa Diyos. Hindi po siya pinanghinaan o nanlamig sa Panginoon. Siya po ay nagtiwala. So dapat po, isa po ito sa mga dapat nating maging halimbawa sa pagdating sa paghihintay, sa pagtitiis. Si Caleb po. Diba? Kung mo 45 years siyang nag-antay bago ibinigay sa kanya yung pangako ng Panginoon na lupain. Diba? So ito po. Tayo po ay sumunod sa utos ng Diyos. Sumunod po tayo sa utos ng Diyos. Pangalawa, sakripisyo. Sa pagsunod, kalakip nito ay isang matinding sakripisyo. Diba? Ganito po yun. Nagpapagod tayo. Susubukin tayo. Diba? Saan po tayo nagpapagod? Nagpapagod po tayo pumunta sa mga lugar na yon. Diba? Kung saan po inutos ng Panginoon. Ako po, sa panaginip ko, hindi ko po inasam na makakapunta po ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ako po ay kontento na dito sa Rizal, sa Antipolo. Hindi ko po nasahan na makakapag-mission po ako sa Cebu, sa mga jail, sa street. Hindi, lalo na po hindi ko po pinangarap na pumunta ng Tondo, pero yun po, dun po tayo dinala ng Panginoon, kaya nagkaroon po tayo ng ministry sa Tondo, ang Seed Ministry. Yan, ang na-outreach po natin dyan, bukod po sa mga taga-Tondo, yung mga nakatira sa bundok ng Basura sa Smoky Mountain. So yun po, nagpapagod tayo. Ayun nga po, susubukin tayo. Maraming beses na po tayong sinubok yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ilang beses na po, paulit-ulit na pong sinubok ng Panginoon. Pero ang magiging tanong po dyan sa dami na ng pagsubok na kinaharap natin, kailangan po ba nating sumuko na? Hindi po. Kailangan po natin magpatuloy pa. At pangatlo, gagastos po tayo dyan. Kumagastos tayo, pamasahe, pagkain, etc. kung ano man. Diba? Pero matyaga po tayong dapat na sumunod at maghintay. Diba? Sa tatlong bagay na yan, pagod, susubukin, gastos. Pang-apat po, mawawalan ka Mawawalan ka, mawawalan ka. Maraming mawawala sa'yo sa pagsunod na to. Diba? Pero ito po, pero hindi ka pa rin tumitigil sa pagsunod sa Diyos. Hindi mo pa rin itinitigil na sumunod sa Diyos. Pangatlo po, invite.
Invite and invest. Diba? Mag-invite po tayo. Diba? Nag-iimbita po tayo, nag-i-invest po tayo ng pagod natin dito. Huwag po tayong mahiyang mag-invite. Diba? Huwag po tayong mapagod mag-invest. Verse 13 po, sabi po, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Ang tanong po dito, ano po ba yung goal mo bilang isang alagad ni Kristo, bilang isang Kristiyano? Ano po ba ang goal? Ano po ba ang goal natin dito? Ito po, dapat alam po natin kung ano po yung goal natin. Ito po ang reminder dito. Kung tutuloy po natin ang pagbasa hanggang verse 14, ito po may mga reminder po ako. Huwag kang mapagod. Huwag tayong mapagod sa paglilingkod sa Diyos. Huwag po tayong mapagod sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang Kanya pong salita ay mananatiling sariwa araw-araw. Paulit-ulit man natin itong basahin, paulit-ulit man ito nating i-discuss sa maraming tao. Ang salita po ng Panginoon ay hindi napapanis. Ang pangako po ng Panginoon ay hindi nasisira. Hindi po magmamaliw. Kaya po, magtiwala po tayo sa Panginoon at matyagang maghintay sa mga ipinangako niya sa atin. So yun lamang po, maraming salamat. Sana po ay may mapulot po tayong aral dito. Opo, maraming salamat po sa inyo. Panahon na po. Ito po, yun nga po, sama-sama po natin ipanalangin ang ating bansa, ang ating presidente, ang buong mamamayan. Panalangin po natin yan. Yung mga nasa lansangan, sama po natin sila sa panalangin natin. Yung ating po mga pastor, yung ating mga church leader, mga church member, panalangin po natin sila. Ang buong bayan, ang buong bansa, buong komunidad, ipanalangin po natin ang ating po mga frontliner na nagsasakripisyo po ng kanilang buhay. Lahat na po, panalangin po natin. So yun lamang po. Maraming salamat sa inyo. Manatili po kayo muna dyan sa inyo pong mga tahanan. Huwag na po muna tayong lumabas. At patuloy po muna tayong manalangin sa Panginoon. Maganda nga po yung sitwasyon ngayon, mas kailangan po nating hanapin ang presensya ng Panginoon. Yeah po, mas patuloy po nating hanapin ang presensya ng Panginoon. Mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon dahil sa sitwasyon natin ngayon. So yun lamang po, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo palagi. At yun nga po, God bless po sa inyo lahat. Patuloy nyo rin po akong isama sa inyong panalangin. Maraming salamat po. God bless po.